Magandang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verses 8 to 10. Galatians chapter 6 verses 8 to 10. Kung nakita na po natin, ay sabay-sabay po nating basahin. Galatians chapter 6 verses 8 to 10. In 1, 2, 3. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Isang high five naman po, isang appear. Good morning. Ayan. Sige po, appear po kayo sa harap, sa likod, sa magkabilang gilid po. Ayan. Ayan. For this past 2 months po, August, September, July, August, and then tatagos po tayo ng September, we are talking about standing firm. Okay po. Mananatili tayong matatag. Titindigan natin yung tama. Pero alam niyo po, at times, ewan ko po kung nangyari na po ito sa inyo, pero nakakapagod pong gawin yung tama. Tama po ba? Lalo na po, pag yung ginagawa mong tama, parang hindi mo nakikita yung bunga. Tama po ba? Yung turo ka ng turo sa anak mo ng addition tsaka subtraction, tapos naligo lang, hindi na alam yung pinag-aralan nyo. Okay, invest ka ng invest dun sa isang negosyo. Pero ba't ganun? Ba't parang palabas lang ng palabas yung pera? Pray ka naman ng pray sa asawa mo. Pray ka naman ng pray sa anak mo. Ba't ganun? Hindi pa rin tumutubo yung buhok. Hindi pa rin bumabait. Para po bang wala namang nangyari. Wala namang binubunga yung ginagawa natin. Pero alam niyo po, ang sinasabi sa atin ni Pablo, wag daw po tayong hihinto sa paggawa ng maganda. We should stand firm. Nanatili tayo nakatayo, nakatindig, na gumagawa ng tama. Bakit daw po? Yun po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. 4 na dahilan po, bakit po kailangan nating manatiling, alam niyo po yun, firm ka na gumagawa ka ng tama. Okay po ba? Sige po, bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga po na ito. Lord, we pray for your wisdom. Panginoon, hingahan mo po ng buhay lahat po ng salita na mapapakinggan namin. Allow it, Panginoon, na talagang mangusap po sa puso po namin. Masalo namin yung mga bagay na gusto mo pong masalo, Panginoon, upang magamit namin yon, Panginoon, sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, sulit gumawa ng tama. Yun po yung title ng pag-uusapan natin yun, worth it. Tignan niyo nga po yung katabi niyo, sulit gumawa ng tama. Sige po, tignan niyo, sa kabila naman po sabihin mo, sulit yan, Brad. Bakit po? 4 na bagay po. Una, kasi po, you reap what you sow. Aanihin mo ang iyong, ano po, tinanim. Okay po? May ano din po yan eh. Depende sa tono mo. Ano ang iyong tinanim, siya mong aanihin. Masaya. Pero pag kayong, kung ano tinanim mo, aanihin mo. Parang, is it positive? Is it negative? Ang sabi po sa atin ng verse 7,
Don't be misled. Ayan. Lobat na naman yung tagalipat natin. Don't be misled. Hindi daw natin pwedeng maloko, Panginoon. God cannot be mocked. You will always harvest what you plant. Kung anong tinanim sa mga anihin. Di po ba? Ano po sabi sa atin? Sabi ni Randy Alcorn sa isa po niyang statement, maganda man o pangit. Maganda man o pangit, you will always reap what you sow. Kung ano man yung tinanim mo, maganda man yan o pangit, aanihin mo. You will always harvest the consequences of your choices. Kaya po tayo, kung hindi po tayo titigil sa paggawa ng maganda, ano po yung aanihin natin? Ano po aanihin natin? Ano po sabi sa atin? Tingnan niyo po itong mga verses po na to. Proverbs 11:18. A wicked person earns deceptive wages, but the one, siya daw po naghahasik ng katuwiran. Gumagawa ng tama, lumalakad sa katuwiran, sa katapatan. Ano daw po aanihin? Ano po? A sure reward. Yung pong pagpapagal po ninyo para sa ministry, pwede nyo po bang kumbinsin nyo mo? Siguradong may ani. Yung pagpapagal nyo po para sa mga anak po ninyo, kumbinsin nyo siguradong may ani. Kung yung katabi po ninyo nag-aaral, nagsusunog ng kilay, o kaya nagdadagdag ng kilay, ganun. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyong estudyante, sabi mo, sulit ang gagawin pag-aaral. Bakit po? Yung nag-aaral ng matuwid, may ani po yun. Yung nagtatrabaho ka ng matuwid, may ani po yun na maganda. Ano pa po? Ephesians 6. Knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back. Kanino po? Hindi po niya sinabing from the people around you. Pwede pong hindi nakikita ng mga tao sa paligid natin yung ginagawa nating maganda. Pero ang maganda po, nakikita ng Panginoon. Sino po ang rewarder natin? Alam niyo po, kung papipiliin po ako, bibigyan niya ako ng reward dito, o bibigyan ako ng reward ng Lord, doon ako sa reward ng Lord. Tama po ba? Palakpakan ka ng tao dito. Pumalakpak naman kayo. Wow, mali. Pag pinalakpakan po kayo ng tao dito, tapos na yon. Maya-maya kalimot na yon. Tama po ba? Pero po pag Lord ang nag-reward sa inyo, He adds no sorrow to it. Lampas pa dun sa kaya mong tanawin. Lampas pa sa kaya mong ipanalangin. Job chapter 4 po, sabi sa atin, according to what I have seen, sabi po, those who plow iniquity. Sino po yung nag-aararo ng kasalanan? Alam niyo po yun, piniprepara mo na makagawa ka ng kasalanan. Tama po ba? Sino po yung ganun? Yung pagka pupunta sa inuman, tumatakas yung maraming ginagawang para payagan ako mamaya. Didiskarte ka. Bakit? Kasi alam mo, may gagawin kang kalokohan mamaya eh. Yung po yun, hinahanda mo na, inaararo mo na. Tignan niyo po yung iba. Diba? Nung wala namang eleksyon, wala namang ginagawa. Ngayong malapit na mag-eleksyon, ang babait. Nung walang eleksyon, hindi man lang mabisita yung kanal. O ngayon, ano nangyayari sa mga kanal po natin?
Sabi po doon, sino man yung naghahasik ng trouble, ng problema, sakit sa ulo, kasalanan, kasiraan ng iba, siya rin po aani ng ganun. Gets niyo po? Kung ano yung tinanim mo, siya mo nga anihin. What you reap is what you sow. Ang tanongan po, hindi na tanong kung aanin ba tayo o hindi. Ang tanongan po, anong tinatanim mo ngayon? Loba? Loba talaga yung tagapindot ko ngayon. Ano ba yung tinatanim mo ngayon? Doon sa katabi mo, doon sa sambahayan nyo, sa pamayanan po ninyo, sa eskwela nyo, sa trabaho nyo, what are you planting today? In this ministry, what are you planting today? Bakit po? Kung ano yung itanim mo ngayon, haanihin mo yun bukas. O sa makalawa, o sa susunod na araw. Assess din po natin, ano ba yung inaani mo ngayon? Diba? O nga Lord, ganun, ba't parang sunod-sunod yung blessing ko sa'yo? Bakit po? Kasi may tinanim ka din eh. E ngayon, bakit panay, sakit ng ulo, inaani ko ngayon? Balikan din po natin. Ano ba yung tinanim ko na nakaraan? Bakit po? Ano yung una natin? You reap what you sow. Pangalawa po, you reap after you sow. Aani ka pagkatapos mo magtanim. Tama po ba? Alam niyo po, hindi mo pwedeng anihin yung tinatanim mo pa lang. Diba? On a literal sense, hindi po pwedeng gano'n yung nagtatanim ka pa lang ng binhi. Gusto mo nang anihin kagad. Tama po ba? Sino po yung nagtanim ng buto ng talong, gusto nang anihin ng hapon? Bakit po tayo pag nag-pray ng umaga, gusto natin sa hapon meron ng biyaya? Tama po ba? Tama ba? Does it make sense? Nagtanim ka ng umaga ng pananampalataya, gusto mo sa hapon, nandun na. Dinaig mo pa Shopee Express. There's this dilemma na marami po sa atin, biktima nito. We think na, Lord, pananampalataya ako sa'yo, patubuin mo na. Lord, nag-invest ako sa kapatiran, patubuin mo na. Tandaan po natin, ano po sabi sa atin ng Ecclesiastes? There's a time for everything. Yeah. A time to plant and a time to harvest. Okay po? May kanya-kanya pong kapanahunan yan. Okay po? Huwag nating atatin, huwag po nating madaliin. There's a season for everything. And He made it beautiful in His perfect time. Tandaan po natin, generally, we plant first before we harvest. Generally po, bakit ko sinabing general? Kasi po, there are instances, halimbawa si Adan, umani mo na siya bago siya nagtanim. Tama po ba? Kasi pinrepare na ng Lord eh. There are some biblical passages po, makikita natin na hindi nila tinanim pero pinaani sila ng Lord. Meron po, may tinatawag din pong generational blessing. Kami po na magkapatid at yung pamilya po namin, we are blessed because of the things that our parents planted. Meron po talaga, pero that is not the norm. Mga exception po yun. Generally po, itatanim mo muna bago ka umani.
Di po ba? Tama po. Nag-aabang ka. Nag-aabang ka na kagad ng bunga, may tinanim ka ba? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Tinanim mo ba? Kailan po ang pag-ani? Pagkatapos mong okay po? Gets po? Sabi po nung verse 9 sa atin, if we don't give up, sige bossing. So let's not get tired of doing what is good at just the right time. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Tingnan niyo po yung naka-highlight na salita, at just the right time. Sa tamang panahon. Kung hindi pa po kayo umaani ngayon, halimbawa nagtanim na kayo nung last year pa, 2 years ago, nagtanim ka sa kapwa mo, nagtanim ka sa church, nagtanim ka sa kung saan, at alam mo matabang lupa, huwag po kayong mainip. Kalabitin nyo nga po yung katabi nyo, huwag kang mainip. Kaya mainip. Bakit po? Because at the right time, paanihin tayo ni Lord. Sige po, sabihin sa atin, paanihin ka din ni Lord. Gusto nyo po ba yun? Kung wala pa kayong maani, ibig sabihin po na hindi pa yun yung tamang panahon. Baka yung maani nyo bubot pa, kaya ayaw pang ipaani ng Lord sa inyo. Okay po? At His perfect timing. Ang maganda po doon, ang Lord, hindi naman po nagsisinungaling. Nung sinabi niya pong aani tayo, totoo po yun. Pero dun sa timing po niya. Aani po tayo. Sure yun. Kung kailan, di natin alam. Pero alam natin, pag umani tayo, in His perfect time. Just at the right time. Okay po ba? Ano po yung una natin? You reap what you sow. Pangalawa po, you reap after you sow. Pangatlo po, you reap where you sow. Tama po ba? Aani ka kung saan ka nagtanim. Tingnan niyo po yung verse 8. Sige. Those who live only to satisfy their own sinful nature, doon sila nagtanim, doon sa gusto ng laman nila. Saan daw po sila aani? Wait lang. They will harvest decay and death from, saan daw po? From that sinful nature. Doon sila nagtanim eh. Doon sila aani. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life. Where? From the Spirit. Aani ka kung saan ka nagtanim. Tama po ba? If you invest in your spirituality, aani ka ng spirituality, ng spiritual growth. Bakit? Nagtanim ka dun sa spirituality mo eh. If you invest in your carnality, sa mga makalaman, aani tayo ng kasalanan. Bakit po? Kung saan ka nagtanim, dun ka aani. If you invest in your work, tanim ka ng tanim sa trabaho, pero hindi ka naman nagtanim sa mga anak mo, ba't umaasa ka na malambing sa iyong mga bata? Bakit po? Because you harvest from where you sow. Kung puro pamilya ka naman, tapos hindi ka naman nag-i-invest doon sa karya ng Panginoon, sa spirituality mo, and you're praying for miraculous things to happen, nagtanim ka ba?
Nag-invest ka ng malaking time sa mga extracurricular activities, sa mga hobbies mo. Pero hindi ka naman nagtabi ng oras, nag-invest sa pag-aaral. Tingin niyo po, magiging magna cum laude kayo? Sumampung taon sa college. Bakit po? Aani ka kung saan ka nagtanim. Pag umani ka sa lugar na hindi mo tinaniman, mapapabarangay po kayo nun. We reap from where we sow. Tandaan po natin, importante kung saan po tayo nagtatanim. Tama po ba? Importante kung alam mo saan ka nagtatanim. Sa Matthew 7 po, di po ba? Sa Matthew 13. Matthew 13 po, si Jesus, dinideclare niya, di po ba yung parable of the sower, merong pataas lang. Wala dyan. Meron pong napunta sa dawagan, napunta sa mabato, napunta sa, saan po? Saan pa? Tubing kalsada. Tsaka po napunta sa ibang lupa. Importante kung alam mo saan ka nagtatanim. Okay po? Meron po talaga kasing mga generous talaga. Yung iba naman, very naive. Lahat binibigay kahit alam niyo po yun, parang ang tindi ng pag-asang babait pa to. Ito po sinasabi ko dun sa mga estudyante ko. Sir, may problema. Kasi po, I usually open my classes. After po nung discussion ko, pag dinismiss ko na po, nagbibigay ako mga 5 to 10 minutes, binubuksan ko lang po yung Google Meet. Sino po yung gusto magpa-advise? Meron po doon siguro 4 na o 5. Sabi, Sir, may problema ako. O bakit? Kasi yung boyfriend ko po ayaw magtinong ganyan. Alam niyo po sinasabi ko, hindi ka naman rehab center eh. Ba't ikaw kailangang magpatino? We are investing in the wrong people. We are investing in the wrong field. Tapos naghahanap po tayo ng magandang tubo. Tingnan niyo nga po yung atensyon. Importante kung saan ka nagtatanim. Sige po, sabihin mo. Ano po sabi ni Jesus sa 7:6 ng Matthew? Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to the pigs. Diba, merong alahas. Alam mo, sila ninang ko, alahas may pearls. Hindi niya pwedeng bigayin sa baboy. Ano gagawin ng baboy doon? Nangat-ngatin lang po yun. Alam niyo yung mga batang nag-angat-ngat. They may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Yung iba po, they are offended by this verse, pero hindi po nakita yung value ng lesson na binibigay ng Lord. Sinasabi po ng Lord, there are some grounds na hindi po sulit taniman because they don't appreciate you and the things that you do for them. Saan po ba tayo nagtatanim? Kaya po, babanggitin po sa atin sa verse 10, di po ba? Ano sabi sa verse 10? Let us be wise in choosing where to sow our seeds. Bakit po? Kasi importante kung saan tayo tatanim. Sa verse 10 sabi, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. Tapos biglang dudugtong niya, especially, lalong-lalo na, to those in the family of faith. Hello po? Hello po? Bakit? Kasi
The least you do for them, you do it to me, sabi ni Jesus. Sulit po ang magtanim sa kapwa. Pero tignan natin, tamang tao ba yun? Tamang lugar ba yun? Tamang trabaho ba yun? Tamang negosyo ba yun? Tamang gawain ba yung tinataniman po natin? O tinataniman mo lang kasi may tama ka sa kanya? Ano pa yung una natin? You reap what you sow. Okay po? Pangalawa, you reap after. Okay? Kailan po tayo aani? Pagkatapos. Ano pa po? Pangatlo, you reap. Aani tayo kung saan tayo nagtanim. Panguli po, ito maganda. You reap more than what you sow. Tama po ba? Pwede po ba natin ito sabay-sabay banggitin? In 1, 2, 3. You reap. O diba? Kahit saan man po nating tignan na angulo, in whatever facet in life, in whatever season we are in right now, totoo po yung principle na yan. You reap more than what you sow. Literally, di po ba? Sino po yung magaling magtanim ng okra? Wag na po kami. Wala. Sabi talaga kami sa taniman. Kung may papapatay po kayong halaman, dalhin nyo lang po sa panginay. Ayan. Sino po yung sanay magtanim ng okra? Ayan si Ate Brenda. Yung pong isang gano'n ng okra, ilang bunga na makukuha po doon? Mabibilang nyo pa po ba? Ha? Sa isang okra po, di po ba? Ilang buto 'yon? Pag tinanim niyo lahat ng buto nun, sabi natin tumubo yung kalahati. Nagbunga. Ilang bunga po sa isang tangkay? Tinanim. Totoo po 'yon. Aanihin natin, mas marami pa doon sa tinanim po natin. Literal. Pag tinignan po natin yung Luke 6:38. Ano po sabi ng Luke 6:38? Ba't ganun? Sige. Luke 6:38 po yan. Typo lang. Luke 6:38, give and it will be given to you. Ito po ang sinasabi dito, panghuhusga sa kapwa. Okay? Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. Pag nagbigay ka, kakatanggap ka ng siksik, liglig, at umaapaw. Okay po? Ang sinasabi po dyan about judging others. Pag mapanghusga ka, husgahan ka din ng siksik, liglig, umaapaw. Maani talaga. Di po ba? Yung mapang-okray ka ng damit ng iba, pag ikaw inokray din ng iba, siksik, liglig, umaapaw. Pag ikaw nagbigay ka ng mabuti sa kapwa, mabalik din sa yun ng siksik, liglig, umaapaw. That's the principle. Sa Malakay 3:10 po, alam na natin marami din po dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you blessings until there's no more need. Ang inalis mo, ang binalik mo sa Lord, 10%. Anong gagawin ng Lord? Isipin niyo po, lahat ng bintana natin ito, bubuksan. Pupunuin po ito ng bigas. Okay, gusto niyo M&M's. Kung ano po yung gusto niyong blessing. Okay, pang samgyup na bacon. Punong-puno hanggang wala ng pagsidlan. Ang binigay lang po natin, 10%. Bakit po? Ba't ganon? Kasi nga po, we cannot outgive God and we reap more than what we sow. Sabi po ni Jesus sa Mark 4. Sige po. Wala. Mark 4:20, and the seed that fell on the good soil represent those who hear and accept God's word and produce a harvest of
30, 60, and even 100 times. Yung napunta daw po sa matabang lupa, aani yon ng 30, 60, yung iba 100 folds pa. Pag nakakilala sa Lord, talaga pong may bit-bit. Nakakaakay ng iba. Bakit po? Because we reap more than what we sow. Pero babalikan po natin yung sinabi natin noong umpisa. You reap what you sow. Hindi lang po ito para sa magagandang bagay. Kahit po sa mga pangit na bagay na ginawa natin, may ani po yun. At yung ani po nun, mas matindi pa. Si Pablo po, di po ba, pinabato niya si Stephen. Ano po nangyari sa kanya? Siya din naman, nakaranas sa marami din pagdurusa. Pero mananampalataya na po siya. Tingnan niyo po si David. Tingnan natin si David. Ito po yung encounter ni Nathan at ni David sa 2 Samuel. Si David po, nung inangkin niya si Bathsheba, di po ba, pinapatay niya si Uriah. Ano siya, kinausap po siya ni Nathan. Sabi niya, ikaw merong isang mayaman, marami na siyang flocks, kumuha pa siya doon sa mahirap. Galit na galit po si David. Sino yun? Sabi niya, ikaw. Kasi eventually po, ito na encounter sa chapter 12. Ano po sabi ni Nathan sa kanya? Dahil inangkin mo si Bathsheba in a bad way, tapos pinapatay mo pa si Urias, eto aanihin mo. The sword will never depart from your house. Lagi may pag-aaway. Yung anak niya, nirape yung isang anak niya. Nagpatayan yung magkakapatid. Basahin niyo po yung passages na regarding sa family ni David. Very problematic. Ano pa po? Out of your own household, I am going to bring calamity on you. Nangyari po ba? Yes. Sadly, yes. Ano pa po? Before your eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. Sa 2 Samuel 16 po, alam niyo po, ginawa ni Absalom, yung anak po ni David, nagpatayo ng tent. Kita ng buong kaharian nila. Tapos sinipingan po ni Absalom, nung anak niya, yung lahat ng concubines ni David. In broad daylight, tanghaling tapat. Isang babae lang po yung kinuha ni David. Lahat ng concubines niya, ginalaw ni Absalom. Ito po pinakamabigat. Sa verse 13 to 14 po, sabi ni David, nagkasala ako sa Lord. Sabi ni Nathan, the prophet Nathan, the Lord has taken away your sin. Pinatawad ka na ni Lord. Pero po, ito mabigat. You are not going to die, but because by doing this, you have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. Ikaw hindi ka mamamatay. Pero yung anak nyo ni Bathsheba, mamamatay. Nag-fasting po siya, di po ba? But to no avail. Pinarusahan talaga ng Lord. Reality po talaga yun. Inaani natin, lampas pa doon sa tinanim natin. Kaya po dapat maingat tayo kung ano yung tinatanim po natin sa iba. Yung iba po tinaniman yung anak ng galit. Pagdating nung pagtanda nila, walang mag-alaga sa kanila. Bakit? Inaanin nila yung galit ng anak nila. Let us be careful of what we plant. Bakit? Kasi yung aanihin natin mas matindi pa. Let us be excited in planting good things. Bakit? Kasi kung ano yung tinanim mo, higit pa yung aanihin mo. Pero ingat, babalik po tayo, ingat. Kasi bakit? Kung ano yung tinanim mo, higit pa doon yung aanihin mo.
Okay po ba? Sabi ko nga po sa inyo, what you reap what you sow is a good thing or a bad thing. Depende kung anong itatanim natin. Ano po yon? Ano po yung apat? You reap what you sow. You reap after you sow. You reap where, kung saan. Panghuli po, you reap more than. Kaya po sinasabi ni Pablo, huwag tayong hinto ng paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi, alam niyo po yung kasabihan nila, tubong lugaw. Totoo po yun. Kahit sa pagpapala. Kahit sa paggawa ng mabuti. Totoo din yun sa paggawa ng kalokohan. Sa paggawa ng kasalanan. Bilang pangwakas po, alam niyo po ba, nasa inyo na po yung punla. Yung oras ninyo, yung pasensya ninyo, yung effort po ninyo, yung faith ninyo, ikaw mismo ay isang punla. Ang tanungan po, kailan mo ba itatanim? At saan mo ba itatanim? Bakit po? Because you reap what you sow. You reap after you sow. You reap where you sow. And lastly po, you reap more than what you sow. So, kailan mo ba itatanim? Saan mo ba itatanim?